Good evening! Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayong mga mga kuya, mga mister, mga misis, mga beshi, mga best? Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo, saan maglupalop kayo inaabot itong ating broadcast. Nagbibigay pugay at bumabati po ang inyong host, Pangga Ruth Abaw, at kayo po ay nakikinig sa programang Pangga Ruth Abaw Live. Ano po ang nilalaman nitong ating programa? Meron po tayong Rated R Usapang Mag-asawa, kung saan tumatalakay tayo ng mga masaselang topic na may kaugnayan sa sex, sa romansahan, sa pakikipaglabing-labing, at sa pakikipagtalik ng mga mag-asawa. At ngayon po, ang susubukan natin talakayin mamaya ay isang text message katanungan na ipinadala sa ating hotline. Sabi niya, magandang gabi Pangga, tanong ko lang, curious lang ako. Meron akong asawa pero nagkahiwalay na kami. Matagal-tagal na dahil may mga bagay lang na hindi pagkakaunawaan. To make the story short, one time nagtalik kami habang dinidilaan ko yung kanyang tingle ng matagal na oras. May lumabas sa puwerta ng misis ko. Nagulat ako kasi ang akala ko umihi siya. Ang paglabas ng tubig na yon ay may pressure, tulad ng pag-ihi na may lakas o bigla lang nagsumpit. Ang tanong ko, ano ang tawag yun sa inyong mga babae? Salamat ng marami. Pakibasa na lang mamaya Pangga sa programa mo. Okay, sa katanungan niya para sa atin, ang tawag po dito ay squirting. Okay, squirting. Yung naglalabas ng likido ang babae sa kanyang puwerta. So mamaya, pag nagkaroon tayo ng oras, tatalakayin po natin yung tanong niya na may kaugnayan sa squirting. Ayan. Kung kayo po ay merong opinion, nakita nyo na ito, alam nyo na ito, pwede po kayong mag-text sa ating hotline number kung may alam kayo tungkol sa squirting. Ang hotline number po natin ay 0916-1608-168. Again, ang hotline number po natin ay 0916-1608-168. Pero ang pinaka-importanting impormasyon na nais kong ibahagi sa inyo ay impormasyon kung paano po tayo makakatulong sa inyong kalusugan sa pamamagitan ng Krebs-C. Ang spelling po ng Krebs-C, K-R-E-B-B-C. K-R-E-B-B-C. Again, K-R-E-B-B-C. Ito po ay mabibili sa Mercury Drugstores Nationwide. Again, ang Krebs-C po ay mabibili sa Mercury Drugstores Nationwide. Kung out of stock po ang Krebs-C sa mga Mercury na malapit sa inyong lugar, mag-text po kayo kaagad sa akin or sa mga hotline numbers ng Krebs-C at papalagyan po natin kaagad ng stock ang mga Mercury branches na malapit sa inyong lugar. Available din po ito sa inyong mga suking butika. Okay? Available din po ito sa ating mga distributors, resellers at dealers. Okay? Available din po sa Pancrest Wellness Facebook page. Again, sa Pancrest Wellness Facebook page. Available po sa Shopee sa Pancrest Wellness online store. Mag-text po kayo sa mga hotline numbers ng Krebs-C para malaman po ninyo yung mga existing promos po na pwede nyong mabili ang Krebs-C sa Shopee. Again, ang spelling po ng Pancrest, kung hindi po ninyo alam, i-text po ninyo sa mga hotline numbers natin para ma-forward sa inyo, ma-text sa inyo ang correct spelling ng Pancrest at ma-share po sa inyo yung link kung saan kayo pwedeng bumili ng Shopee, ng Krebs-C sa Shopee. Isi-send po sa inyo yon, tapos i-click nyo na lamang po para pwede na kayo mag-order. Kung ang inyo pong telepono ay keypad pa lamang, at wala po kayong Shopee at hindi smartphone ang inyong mga telepono, pwede po kayong magpaturo sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, sa inyong mga pamangkin, o sa inyong mga kapitbahay. Okay? Para po matulungan kayo na mag-order ng Krebs-C sa mga Shopee accounts natin. Okay? Anong dahilan kung bakit sa Shopee tayo bibili? Kasi sa Shopee po, meron tayong 20% discount sa mga senior citizen at sa mga PWD.
Hindi na po kinakailangan ng reseta. Ang kailangan lamang po ay yung inyong senior citizen ID number at PWD ID number, tapos bibigyan na po kayo automatic ng 20% discount. Meron dito tayong mga promo kung saan namimigay tayo ng mga 20 to 30 capsules free kapag kayo po ay bibili ng Krebs sa regular price. So marami po tayong mga promo at mga discounts, kaya maganda po na kayo ay mag-order din sa Shopee. Kapag kayo po ay nag-text sa amin para sa inyong mga order, usually ipinapasa na po namin kayo sa Shopee kasi mas mabilis na po para mag-order na po kayo doon. Pero wag po kayong o-order kung saan-saang mga sites, kung saan-saang mga tindahan. Ang otorisado lamang po na magbenta ng Krebs sa Shopee ay yung amin lamang pong tindahan, Pancrest Wellness Online Store. Again, kami lamang po ang otorisadong magbenta ng Krebs sa Shopee. Ang pangalan po ng aming store, Pancrest Wellness Online Store. So, i-text po ninyo yung mga hotline numbers natin para malaman po ninyo yung spelling ng Pancrest Wellness Online Store. Pasensya na po kayo, medyo makulit ako kasi kailangan kong sabihin ito araw-araw dahil marami pong mga tao na napepeke dahil kung saan-saan po sila bumibili ng Krebs sa Shopee. So, para hindi po kayo mapeke, okay, mag-text po kayo muna sa amin para malaman niyo yung spelling kung saan kayo pwedeng bumili ng Krebs sa Shopee. Ito po yung Pancrest Wellness Online Store. Para sa ng Krebs Pangga, anong dahilan kung bakit tayo kailangan mag-take ng Krebs? Pakinggan po ninyo ang mga testimonies na pinaririnig po natin, dalawang magkakaiba habang tayo po ay nagpo-programa para malaman po ninyo kung ano-anong mga benefits na pwedeng makuha ninyo sa pag-inom ng Krebs. Kagaya nito, ang ipaparinig ko po sa inyo ay ang testimony ni Ma'am Annie Castro. Alamin po natin kung paano natulungan si Miss Annie Castro ng Krebs sa kanyang katawan. And of course, narito po ang mga hotline numbers ng Krebs para sa inyong katanungan, para sa inyong mga orders kung gusto po ninyo ng 20% discount, at para malaman po ninyo kung ano ang mga promos at mga discounts na pwedeng ibigay ng Krebs sa inyo sa ating Shopee account. Narito po ang mga hotline numbers ng Krebs. Pangga Ruth Abao live. Ito ang DWIZ 882. At narito pa po ang mga additional numbers para sa inyong mga katanungan tungkol sa Krebs. Kung kayo ay Smart, Sun, or Talk and Text subscribers, pwede kayong tumawag o mag-text sa 0950-808-8885. Again, ang hotline number para sa mga Smart, Sun, and Talk and Text subscribers, 0950-808-8885. Kung kayo naman po ay Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa hotline number na 0915-238-8833. Again, para naman po sa Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0915-238-8833. So ito naman, kwento naman ni Ma'am Annie Castro. Ito maganda din ito dahil last May lang siya nag-start uminom ng Krebs. Si Miss Annie Castro. Ma'am Annie, magandang gabi po. Magandang gabing-gabi po. Ayan, gabing-gabi. Gabing-gabi na. Para sinasabi niya, gabing-gabi na, Pangga. Kaya nga po, hindi ako uminom kasi sigurado hindi tayo magkakausap ngayong gabi po. Kung hindi, tulog ka na naman, ano. Ayan, sigurado okay. po. Okay, si Ma'am Annie Castro ay ilang taon po at taga saan po kayo? 62 years old po ako, tapos taga-Pasig. Taga-Pasig. Okay, last May lang po kayo uminom ng Krebs, pero matagal na po ba namin kayong tagapakinig or nung May nyo lamang po? Matagal na. Okay. Matagal ko na kayong narinig sa kabila yun. Ano, diba wala naman kayong Krebs noon? Wala akong Krebs. So, ibig sabihin, itong programang ito na kung saan natin, kung saan ko pinopromote ang Krebs, recently nyo lang napakinggan? May 6 lang po. Okay, May 6. Okay. So, ano pong dahilan na, Ma'am Annie, kung bakit naisipan yung uminom ng Krebs? Hinanap kita. Ang umpisa nun, hinahanap ko talaga yung sa radyo mo. Okay.
ngayon, sige ang laro ko ng AM. Sabi ko, nasaan na kaya yun? Eh, tama-tama narinig ko yung boses mo dito. Okay. Sabi ko, aba, iba naman ang topic niya ngayon. Oo. Nagulat ako kasi crib na. Sabi ko, ay, maganda ang crib ah. Oo. Pagkatapos, kinaumagahan bumili ka agad ako. Kasi nakinig ako doon sa mga testimony. Sabi ko, tingnan ko nga kung totoo. Aba, kinagabihan, nakatulog ka agad ako ng maaga. Okay, so dali lang po. Pero bakit dati po, Ma'am Annie, ano pong problema niyo sa tulog? Basta, halimbawa natulog ako ng 7 o'clock ng gabi. Apo. Hanggang 8 yan. Gising na ako niya na hanggang alas 3. Sandali, ibig sabihin, nagnanap ka ng isang oras, 7 p.m. to 8 p.m., pagkatapos gigising ka na ng 8 p.m., hanggang alas 3 ka na uli makakatulog? Opo. Nako, grabe, okay. So, ilang taon pong ganun ang tulog niya, Ma'am Annie? Umpisa nung tumuntong ako ng 61. Ah, okay. So, may isang taon yung ininda yun. Oo, akala ko noon man sa matanda kasi naririnig ko sila noon. Ganun eh. Tama, oo. Sabi ko, ay, senior na kasi ako. Pero Yes. parang ayoko rin ng ganun kasi baka ako magkasakit ako. Correct. Tama. Kasi nga, yun ang sinasabi, hayaan mo na, ganyan talaga pag tumatanda, yung tulog manok kung tawagin, di ba? Correct Oo. po. So, nung May 6, nung uminom ka agad kayo ng Krebs, ano uli ang nangyari sa inyo? Di ngayon, ang bilis kong makatulog. Anong oras kayo, pag uminom kayo ng Krebs, anong oras po Pinakinggan kayo? mo na kita nung gabi nyo, nung 7. Opo. Pagkapakinig ko, uminom na ako kasi sabi nila, hindi ka na nila naririnig pag uminom sila ng Krebs kasi natutulog na sila. Opo. Di, sumunod din ako doon sa mga testimony niyo. Sabi ko, tingnan ko nga. Di, inantay ko rin. Para mapakinggan uli kita. Opo. Di, ayun, pagkainom ko, nung matapos kayo, aba, bilis kong nakatulog na naman. Okay. Sabi ko, ang galing. Ang ginawa ko, pinangwento ko sa mga kaibigan ko. Bata, matanda. Alam mo kung sino yung mga madali kong nakumbinsi, yung mga bata. Talaga? Oo, ang mga binili nila, kahon-kahon hindi sila bumibili. Mapera sila eh. Mga bata, mga ilang taon, Ma'am Annie? Yung mga 30. Mga 30. Bakit? Anong problema nila? Tulog din? Sila may mga diabetes, yung mga ganon. 30 years old, may diabetes. Wow. May leukemia pa po. Naku, Kaya naawa ako sa kanya, kaya sinabi ko. Oo. Pero Ma'am Annie, pag ikaw ay nakatulog ka mo, nung halimbawa, nung una ka pa lang, nung May 6 and 7, mga after nun makakatulog ka ng say mga 11 o'clock, mga ganyan. Anong oras ka na nagigising nun? 6 o'clock. Ayun! Ang ganda! At saka masaya ako pag gumigising. Kasi mahaba ang tulog mo compared sa dati. Oo. Hindi ka nagsusungit. Sa bagay, wala naman akong kasama sa bahay, kaya wala naman ako mapagsusungitan. Oo. At saka ito pa, hindi na daw po kayo sipunin? Ano po ang nangyari sa inyo? Bakit dati po? Paano po? Di ganito. Opo. Di ba nitong August, ulan-ulan? Opo. Tinitingnan ko yung sarili ko. Aba, naambunan ako't lahat, hindi man lang ako sinisipon. Okay. Dati po, pagka naambunan ako ng konti, sipunin ka agad ako niyan, tapos matutuloy sa ubo. Minsan ang ubo ko, umaabot niya ng 3 weeks. Wow! Parang ako nung ganyan din dati. Ako. Sabi ko, may TB na kaya ako? Okay. Ngayon ma'am, wala akong naramdaman. Sinipon, tinarangkasa yung anak ko, tinarangkasa yung apo ko, hindi ako nahawa. Wow, hindi kayo tidablan, Ganun kalakas ang immune system ninyo. Ang galing talaga ng kinukommercial ni Bangga. Oo, salamat po. Ayan, congratulations. Ayan, okay. Eto pa, naalis daw yung mga allergies ninyo. Ano po yung allergies na nararamdaman nyo dati, Ma'am Annie? Di ba po pagka summer, may mga bungang araw. Okay. Ang bungang araw, di ba, pagkatapos ng summer, tapos na rin. Tama. Hindi. Aba, talaga? Ang ugali ng katawan ko, hindi. Tuloy-tuloy yun. Okay. Tapos pagka may bungang araw dito sa sentido, alam niyo po yung sentido? Yun dito sa may masakit kapag masakit ang ulo mo sa gilid. Opo. Pag may bungang araw ako yan kasi sa pawis,
May bungang araw din sa left and right. Ah, talaga? Okay. Kaya nakakaya kasi siyempre di kakamot-kamot, di mamumula. Oo. May pula sa kanan, may pula sa kaliwa. Okay. So, yun pala yung rashes mo. So, simula na nag-Krebs ka na wala yun? Nawala na po yun. Naku. Hindi na ako dati. Matakaw ko sa itlog. Dati pag kumain ako ng itlog, kinagabihan, para na akong nilalanggam eh. Oo. Ate-ate. Kasi nga, sa allergy ninyo. Ayan. Opo. Tapos yung... Ngayon, wala na. Wala na, buti naman. Yung kuko daw po ninyo, pareho tayo. Mabilis na humaba ngayon. Nangunguntong ako, nasanay ako ng matagal ako magputol ng kuko. Ngayon, kailangan magputol ako. Nangungunsumi ka pala na. 3 days. Nangunguntong ako, sabi ko, ano ba naman yan? Magpuputol na naman ako. Ano ba anong hindi ko pa nga natutuklasan na Krebs pala ang sanhi ng ganun. Sabi ko, ano ba nangyari sa akin? Baka naman Incredible Hulk na ako. Kasi humahaba, grabe humaba. Yung pala dahil sa Krebs, ganun pareho lang tayo. At saka yung yung buhok nyo, mabagal ang pagputi ng inyong buhok. Opo, naniniwala ako dyan. Dati sa loob ng 1 linggo, 2 beses ako magkulay. Magkulay, oo. Magkulay, tapos pag tinatangad ako, nakakainit. Parang nakakainit ng ulo yung kulay ka ng kulay. Natuwa ako ngayon, sabi ko, himala, hindi ako mapapagod magkulay. So hindi ka mabilis magkulay ngayon kung dati after 1 week or 2 weeks nagkukulay, ngayon hindi na. Okay na. Ang galing talaga ng Krebs, So Ma'am Annie, ganito, ano po ang may advice nyo dun sa mga listeners natin na hindi pa na umiinom ng Krebs? Kagaya ninyo, isang beses nyo lang ako napakinggan, pagkatapos nagpabili ka agad kayo ng Krebs, uminom ka agad kayo ng Krebs. Ano pong may advice nyo sa mga listeners po natin na hindi pa nagka-Krebs? Ang advice ko sa kanila, huwag na silang magdalawang isip. Bumili sa agad sila bukas, gaya ng ginawa ko. At sa susunod na gabi, kung ikaw man ay may yung hindi nakakatulog, sigurado, sa gabi niyo makakatulog ka na. Kaya makinig. Kaya lagi kayong makinig kay Pangga. Kaya ang sinasabi daw ni Ate Colleen, ang text niya sa akin ngayon, kapag umiinom kayo ng Krebs, tatapusin niyo muna yung programa ko para hindi kayo makatulog. Opo, totoo po yun. Ngayon nga, usapan na namin na tatawagan ako. Opo. Muntik na akong uminom. Kalimutan ko, sabi ko, ayaw nga pala. Interviewin ako na Pangga. Sigurado, hindi ko masasagot ang cellphone ko. Dahil tulog na kayo. Opo. Ayan, okay. Ang sarap matulog. Buti, talaga. Dahil sa Krebs. At saka kailangan ng katawan natin yun, di ba? Kaya tayo lumalakas. Alam ko po yun. Ayan, kaya okay. So, Ma'am Annie, maraming salamat po sa inyo, ha? At text lamang po kayo pag kayo nakikinig para mabati ko kayo. Lagi po akong nakikinig gabi-gabi na kung pag hindi pa ako nakainom, automatic po yun, inaabangan ko kayo. Sige, magparamdam kayo. Okay. Ma'am Annie. Tamad po ako eh. Tamad ka mag-test. Hindi bali, basta at least nakikinig ka sa akin. Ayan, okay. Opo. Okay, Ma'am Annie, thank you so much. Good evening. You are welcome. Okay, Good evening. Bye-bye. At narito pa po ang mga additional numbers para sa inyong mga katanungan tungkol sa Krebs. Kung kayo ay Smart, Sun, or Talk and Text subscribers, pwede kayong tumawag o mag-text sa 0950-808-8885. Again, ang hotline number para sa mga Smart, Sun, and Talk and Text subscribers, 0950-808-8885. Kung kayo naman po ay Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa hotline number na 0915-238-8833. Again, para naman po sa Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0915-238-8833. Pangga, Ruth Abao, live. Sa himpilang mas todong lakas, DWIZ. Alright, balik na po tayo mga mga kuya, mga mister, mga misis, mga best, yung mga best. Batiin lamang natin si Pastor Ray Buriles Sr. at si Sister Feli
na nakikinig sa atin ngayon. Pastor Ray Buriles Sr. at Sister Feli, happy listening po sa inyong dalawa. Okay. Nasa kabilang linya na natin para magbigay ng live testimony tungkol sa Krebsy at maurirat ang kanyang love life. Ayan, okay. Si Miss Dolor Guevara, si Tita Dolor, nasa kabilang linya natin. Tita Dolor, good evening! Good evening, Ate Panga. Long Ayan, time no hear. okay. Long time no hear talaga. Oo. Okay. Kumusta po? Tita Dolor, taga saan po kayo at ilang taon na po kayo? Taga dito po kami sa Laguna at ako po ay 62 years old. 62 years old. Ayan, okay. Gano'n na kayo katagal? Matagal na kayong umiinom ng Krebsy, ano? Matagal na po ako umiinom. Matagal na po. Siguro may 5 years na po ba, Ate Panga? Ayan, siguro mga ganun na rin katagal. Ayan, okay. So, isa-isayin natin. Opo. Oo, mga ganun po, mga 5 years. Opo. Ayan, okay. So, isa sa unang-unang nyo na dealer. ay, oo, nagsisimula pa lang yung programa natin. Oo. Opo. Ayan. Okay. Tita Dolor? Po. Yes, sir. Ayan, okay. Ayan, okay. Sige, naririnig niyo pala ako. Okay. So, isa-isahin na natin. Okay, start my video. Sandali lamang po, Tita Dolor. Okay. Ayan, okay. So, eto na. Bila tayong nawala kanina. Okay. So, isa-isahin natin yung mga epekto sa inyo ng Krebsy. Ano po ang epekto ng Krebsy sa tulog po ninyo? Ako po kasi talagang may insomnia Napakahirap ko pong gumawa ng tulog. Talagang yan ang problema ko. Pero nung na-introduce nga po sa akin yung Krebsy, yun nga po, di ba? Talagang nagre-reklamo ko sa inyo ang tulog ko. Talagang humari na tumulog ako ng tulog. Ang sarap ng tulog ko. Miski parang kumakain ako, pero tulog pa rin ako. Parang talagang hilim ako sa tulog. Opo, ang sarap, napakasarap. Masarap kumain. Ayan, okay. Dati po ang tulog ninyo, anong oras kayo nakakatulog dati nung hindi pa kayo nag-Krebsy? Minsan, 2 a.m. na nga po Talagang sari-sari na ang gusto kong gawin para lang ako'y hindi nai-stress dahil nga sa hindi nakakatulog. Sari-sari nang ginagawa ko, 2 a.m. gising pa po ako. Tapos anong oras kayo nagigising nun? Wala pa pong 5 a.m. May gising na rin po ulit. Tapos siyempre parang walang kalaman-laman ng aking ulo. Talagang mahinang-mahina po ang tulog ko. Parang tulog po ako pero gising ang diwa. Pero grabe, biro mo, 2 a.m. kayo nakakatulog, tapos alas 5, alas 6, gising na kaagad kayo. So, 3 oras hanggang 4 na oras lang dati ang tulog ninyo. Wala pa po 4 hours. Talagang insomnia talaga po ako noon. Nung nag-take po kayo ng Krebsy, umepekto ka agad sa inyo sa tulog? 2 days ko pong uminom Unang araw ko, medyo may kausap pa lang ako, pero parang gusto ko nang matulog. Pero syempre, nalalaban-labanan ng kaunti. Pero yung kinabukasan, kahit may kausap pa ako, nagpapaalam na po ako, talagang ako'y tutulog na. As early as 9 o'clock ako po ay natutulog na. Kausap ko pa lang po ako'y tinatawanan ng aking mga kausap. Ano ba yan? Ano ba yung kausap natin? Bakit ito'y tulog na? Kaya talagang talagang laki ng pasasalamat ko po dyan sa Krebsy na na-introduce sa akin. Yeah. So ngayon, ang tulog nyo, 9 p.m. kayo. 9 p.m. kayo nakakatulog. Anong oras kayo nagigising? Ay, Diyos ko. Siyempre nagigising naman po ng hating gabi para mag-CR. Pero balik uli sa tulog. At minsan po, alas 8 na nasa higaan pa. Alas 8 na sa higaan pa? Dumarating po sa sitwasyon ng ganun kung hindi po ako mag-a-alarm. Kailangan mag-alarm po. Okay. May lakad ng alas 6, kung may lakad ng alas 7. At kailangan po talagang mag-alarm. Hindi talaga, yun nga po, unang-unang ginawa ko, bumili ako ng alarm clock na maliit para lang po ako may gigisingin para kung sakaling may lakad, naka-alarm po ako.
Pero kung hindi kayo mag-a-alarm at wala kayong lakad, kahit alas 8 pa lang, nasa higaan pa kayo. Opo. Talagang sarap na sarap po ng tulog. Ang sarap talaga. Opo. Okay, eto pa. Tumakaw daw kayo sa pagkain. Ano po ang nangyari dati? Wala kayong ganang kumain. Kasi may, po ako may ulcer. Simula po nag-college life ko, may ulcer ako. Dahil nga sa pasala-sala ng pagkain. Nung ako, kaya nga po, pag umaatake po yun, talagang hindi po ako makakain. At laging wala po akong ganang kumain. Nung ako po ay mag-take ng Krebs, unti-unting nawawala yung acidity ko, hindi na ako masyadong acidic nga. Tapos mayat niya gusto ko kumain, mayat-maya. Sabihin ako. Pero yung sa ulcer po ninyo, hindi nyo pinatingin sa doktor? Marami naman po akong gamot. Kasi hindi po pwedeng hindi. Kasi ako po ay na-hospital basta inatake ng ulcer. Sadya po kasi yung na-hospital pala kayo nung kayo inaatake ng ulcer? Ako po ay natutumba. Ako po ay hindi at saka ako ay vomit ng vomit. Talagang hindi po ako makausap pag ganun. Nagtatramadol nga po ako. At saka talagang yung tinuturukan po ako. Talagang dumanas po ako nag-endoscopy kasi talaga po ako may ulcer. Mayroon na po akong sa gastroenteritis. May tama po talaga na. Oo. So, ibig sabihin noon, kahit umiinom kayo ng gamot, sinusumpong pa rin kayo ng ulcer? Opo, sabi ko nga, bakit ang tataas na ng dosage, pero bakit gano'n? Sadyang, kaya nga po ako na endoscopy nga, bakit nga daw? Ay, may mga sugat daw nga po ang bituka. Okay. So, nung kayo ay nag-Krebs, ano po naging epekto sa ulcer ninyo? Sabi ko nga pa, parang hindi ko naman sasabihin nagmilagro. Pero unti-unti po talaga na mawawala ang sakit ng sikmura ko. At saka yun na po, gumana na po ako ng pagkain. Hindi ko na po dinadanas ngayon yung ako'y ma-hospital. Hindi na po. Hindi ko na dinadanas ngayon yan. Okay. So, tapos tumakaw na po kayo sa pagkain? Ayun nga, kailangan talagang may pumigil na sa akin kasi sige-sige pa ang gusto kong sumandok pa ng sumandok. Kailangan pigilan na ako. Ay, Oo. Ayan, okay. So, eto pa. So, ibig sabihin, sa cholesterol po ninyo, dati may iniinom kayong gamot para sa cholesterol? Opo, may maintenance ako sa high blood at saka sa cholesterol. Mataas po ang aking cholesterol. Oo. So, matagal na kayo din, hello, Tito Dolor? Apo. Ayan, okay. So, pero last check-up daw po ninyo, sinabihan kayo ng doktor na stop na daw yung gamot niyo para sa cholesterol. Opo, kasi sabi sa akin, huwag na daw po uminom kasi na daw po ang aking good cholesterol and bad cholesterol. Okay na daw po. Kaya nga ako po palakpak talaga ang aking laboratory test ay talagang ang akala ko puro excellent puro talagang matataas palakpak po talaga ako at maganda ang naging resulta ko. Sabi ko, linis Oo. Kailan kayo nagsimulang huminto ng gamot niyo sa cholesterol? Baka po mga 3 months, 4 months na. 3 months, 4 months na. Ayan, okay. So, wala na kayong iniinom? Opo, sa cholesterol po, wala na. Pinastop po sa akin yan. Ayan, okay naman. Oo. So, sa BP naman po, kumusta po yung BP ninyo? Ang BP ko naman po, hindi na po talaga siya tumataas. Dati po, ang 130/80, hindi ko yan kaya. Mataas na yan sa akin. Pagka mga 135, mataas na po yan sa akin. Pero dito po, hindi po ako nakakaranas na, hindi na po siya tumataas talaga. Hindi na po, kahit po mag 135, ako maganda pa rin po ang pakiramdam ko.
Hanggang doon lang. Hanggang Pero doon po ang... Opo. So, ang maximum na BP po ninyo, 135 over? Over 80 po. Over 80. Pero ang normal ninyong BP, gaano po na lang ngayon? Ngayon po, 130 over 80 pa rin po. Pero hindi na po ako umaabot ng mga 145. Dati po, nag-190 ako eh. Ay, gumabot kayo ng 190? Opo, over 95. Mm-hmm. Wow, Kaya, okay. yun na yung nakakatakot sa akin. Eh, siyempre, may kasamang nervous na rin po ako noon. Takot na po ako noon. Eh, salamat po talaga. At ngayon, hindi po ako nagtataas ang aking BP. Oo. Siyempre, kapag nag-190 kayo, nakakatakot na yun, di ba? Hindi mo alam kung may puputok na ugat na sa'yo eh. Okay. Yun na po yung nakakatakot eh. Pero kaya kaagad-agad po, napapa-hospital ako kaagad-agad pagka gano'n na yung BP ko. Pagka mga 180, 170 nga po, gusto ko iras na ako sa hospital eh. Pero nagpapasalamat nga po ako ngayon dahil ang laki ng tulong talaga sa akin po ng Krebsy. Although kahit po 130 over 80 na po ang aking BP, ay sinabi naman po sa akin ng doktor na pag sinabing maintenance, para ma-maintain. At Pero ngayon po, Pero ngayon, hindi na daw kayo masyadong umiinom na maintenance, ano? Eh, pasablay-sablay, nakakatamad rin naman po eh. Kasi basta ang akin ang sampalataya ko nasa Krebsy. Ako naman nagdadasal, talagang nananalangin ng todo na sa Krebsy pa lang po. Okay na ako. Kasi talagang I take Krebsy religiously talaga. May kasama pa ng palataya po. Opo. Ayan, okay. Tapos iniiwasan nyo lang. Anong mga iniiwasan yung pagkain, yung mga bawal sa inyo sa mataas na BP? Yung taba po, kailangang iwasan ko. Talagang, siyempre, kontrolado ako. Pero yung kahit pa paano po, talaga natatakam ka sa sugpo, di ba? Aba, alam nga namang ang iba na kahit ikaw titingin lamang. Aba, hindi naman po pwede. Talagang atakaw din po. Kain din. So, ang ginagawa nyo na lang, kapag meron kayong nakakain na bawal, doon kayo umiinom ng maintenance med. Opo. Sasabihin ko, di ba, hindi gamot ako mamaya. Ganun lang po, yung style ko. Opo. Ayan, okay. Ngayon, eto na. Dito na tayo sa interesting part, Tita Dolor. Hindi, ito pa pala. Malakas ang katawan nyo daw ngayon, energetic kayo kahit 62 na kayo. Opo. Thanks God. medyo energetic. At saka sa edad ko, ayaw ko pang gawin lahat ang gusto ko. Sa edad ko. Ayan, okay. Siyempre, medyo ingat lang po talaga ako. Ang kilos, dahan. Kasi mahirap na. Madapa ka, di ba? Yan ang mahirap eh. Kaya, pero, ang lakas ng katawan po, nandyan po sa akin. Dahil nga, siguro nga, yan nga, pinitake ko. Oo. Tapos ano nga daw kayo? Feeling young kayo ngayon. Siguro po. Kasi di ba naman ate Pangga, ako naman ay nawalan na ng asawa, di ba? Nagmuda po ako. Hindi ko naman po akalain. Hindi ko naman po akalain na titibok ulit. Talaga. Sige, sandali pasensya na, makikichismis ako sa iyo Ayan, okay. So, saan nyo nakilala? So, ibig sabihin, ito, punta muna natin ng Krebsy. So, ngayon, active na active kayo, sabihin na natin sa labing-labing ngayon. Despite your age of 62, active po ho kayo sa paglalabing-labing. Opo eh. Bakit parang nahihiya kang sabihin na opo eh? Sobra. Sobrang pag-active. Tapos ito pa, nawala yung vaginal dryness ninyo, so hindi po kayo dry kahit kayo po ay 62 years old na.
Hindi po, talagang hindi po. Ano, napaka, at saka talagang active, as in, laging, laging ang barangay hall sariwa lagi ng laging open Okay, Opo. so eto, gaano kadalas kayo ngayon maglabing-labing? Mas ko sa totoo lang, Ate Pangga, kahiyayamang aminin. Halos araw-araw, gabi, halos pag hindi nagawa sa gabi, sa umaga, sa araw. Talaga? Opo, Active na active nga, no? Opo, Ayan, okay. opo. Saan nyo nakilala itong boyfriend ninyo? Meron lang po nagpakilala sa akin ng inaanak. Sabi, may ipakikilala daw siya sa inyo. Para ninong, ibalik mo ang inyong sigla. Total, ikaw naman ilang taon na din naman na walang kasama sa buhay. Ibalik ninyo ang inyong dati sigla. Aba, hindi naman kami sanay na ikaw ganyan. Ayun, siyempre ako naman mga chorus kayo kalokohan. Ay, hindi ko naman nga po akalain nung ipinakilala. Akala ko, pinakilala lang sa akin hanggang doon na lang. Hindi ko nga po akalain na itsura kong ito. Hindi ko nga po akalain na magkakameron pa talaga Ate Pangga Ayan. Ilang taon? Bata po ba? O ilang taon yung boyfriend ninyo? Opo. 56. Hindi naman bata yun. Konti lang ang diferensya sa inyo. 56. Pero, siyempre, Ate Pangga, ako 62. O, diba, 6 na taon. Okay lang yun. Hindi naman masyado yun. Buti. Akala ko naman mga 40 o mga 30. Hindi naman pala 50. Okay lang yun 50, 56. Ayan, okay. So ngayon, nagsasama na kayo. Opo. Kasi sabi nyo, gabi-gabi nga kayo Opo, we're living in one room. Opo. Ayan, okay. Opo. So, gaano kayo katagal niligawan bago kayo napasagot? Mga... Days lang yan. Days lang po Days yan. lang, ha? Anong nakita nyo sa kanya? Anong nakita nyo sa kanya na bakit napasagot na kayo kaagad? Anong nakita po? Ay, Diyos ko. Anong nakita nyo sa kanya? Bakit napasagot kayo kaagad? Matikas, magandang katawan. Maganda po ang katawan. Tapos manalita siya. At saka napaka-seryoso, malambing, maasikaso. Kahit nung bago-bago pa lang, napaka-maasikaso. Lalo na po ngayon, napaka-maasikaso. Okay. So ilang araw pa lang meron na nangyari sa inyo? Naka 1 month naman po. Naka 1 month? Opo. Mahiyain So, din. Po. Gaano na kayo katagal na mag-boyfriend ngayon? Magwa 1 year na po. 1 year na rin pala? Ang tagal na rin pala, no? Opo, magwa 1 year na pa. Matagal na nga, alam mo, matagal na nga tayo hindi nag-uusap. Kung naka-1 taon na kayo. Opo nga. Opo. Oo. Ayan. Opo, siguro tayo, years na po tayo hindi nag-uusap. Oo nga, taon na nga pala. Tapos ito pa, Tita Dolor. Opo. Nung hindi ba nagulat, nung niligawan ka niya, para bang meron siyang idea na meron pang mangyayari sa inyo o inisip niya na wala nang mangyayari sa inyo dahil sa edad ninyo? Hindi nga po ganun nung unang-una nga po, sabi niya sa akin, parang nagoyo nga po ako kasi nung minsan nag-uusap po kami. Tapos sabi niya sa akin, kung mahirap lang sa akin, wala na itong wala na, sabi niya. Hindi na daw tumatayo, oo, sabi niya. Sabi niya, oo. Tapos sabi ko naman, wala
naman problema, okay lang, hindi naman yan importante. Tapos sabi niya, kasi maging babaero ako noon eh. Siguro, parang hinulaan ako na pag umidad ako ng 50 eh, hindi na daw ako atayuan kasi nga masyado daw akong babaero. Yun daw hula sa kanya. Niloloko lang pala ako. Tinitingnan pala kung hindi ko naman po akalain na gano'n. Tapos naku, Diyos ko, sabi ko nga, kakaiba naman to. Sabi ko, siya talaga. Sobrang energetic din at saka talagang laging sobrang active. So hindi ba siya nagulat na sa edad ninyong yan active pa rin kayo? Hindi naman siya nagulat. Nagkwento nga po sa mga kaibigan ko. Sabi na ko, kamusta naman ang nagdadala ka namin kaibigan? Sabi nga ng mga kaibigan ko. Sabi niya, nakawalan Diyos. Okay ba? Champion ba? Nako, talo ako eh. Walang Diyos, talo ako eh. Sabi, talo ka talaga? Umawari ba mag-derby? Walang Diyos. Oo, abay. Kaya ang tawag po sa akin, 31 anyos. 31 anyos talaga? Wow! Kaya kahit kailan, pag minsan nagbibiro sa akin, sabi ko, ay naku, ikaw huwag kang ganyan at ako'y matanda na. Anong matanda na? 31 anyos ka lang. Kahit kanino kinukwento niya ako, 31 anyos. Sabi ko naman, sa performance, pwede. Wow, ayan. Opo. So para kayong nagdadalaga ngayon, uli. Naku, nag-Christmas party nga po kami. Naku, in-introduce ako dahil ako ang nag-opening remarks. Ay, hindi ko akalain na gano'n na lang ang sasabihin ng aming MC. Ang aming nagdadalaga, ang blooming na blooming, hindi namin alam kung bakit. Kung bakit ito'y masyadong blooming ngayon. Sabi gano'n. Ay laging masaya. Hindi ko alam na po na ako po ang tatawagin para mag-opening remarks. Wow! Ayun po, sabi ang aming nagdadalaga. Oo. Pero, nung kayong nagsimula na mag-boyfriend-girlfriend, ilang buwan bago kayo nag-live-in na? Yung 1 month po na yun, dire-diretso na po. Nung 1 month na yun, dire-diretso na. Magkasama na kayo sa bahay. Opo. Tapos simula nun, gabi-gabi na talaga na meron nangyayari sa inyo. Opo talaga. Tapos hanggang after mga 6 months, di siyempre, unti-unti naman kahit pa paano, ginagabi din ang uwi kung saan kami pumunta. Yun, minsan nagkakameron din ng nagpapasta din pagka gabi na kami umuwi, matutulog na lang muna. Pero kinabukasan, paggising, ganun din. Tapos paggising sa umaga, meron mangyayari. Ganun din. Opo, magpapahinga lang sa gabi. Ganun din kinabukasan. Tita Dolores, sandali, passing tabi lang, pero pasensya na, gusto ko lang malaman. Naging ganito ka rin baka active nung sa namayapa mong asawa, kasi ikaw ay byuda nga, sabi mo nga kanina. Naging ganyan ka baka active dati? Opo, dahil kay Krebs din na din ako noon eh. Krebs kami pareho so noon eh. Oo. So active din kayo. Sabi nga po ay ako daw ay blessed na blessed at sabi nila sa akin, sabi nila, ako daw ay parang yun ang blessing na ibinigay talaga sa akin, 1 in a million. At saka nga po ako, yung talagang multi-orgasm. Talaga? Wow! Opo. Yun ang sabi niya po, multi-orgasm talaga. Opo. Ayun. Tingnan nyo, kahit sa edad na 62 years old, umaariba pa si Tita Dolor, ha? Kaya huwag kayo magre-reklamo yung iba. Kaya yung iba na isinarado na nila ang kanilang, ang kabanata ng kanilang buhay, Tita Dolor, doon sa kanilang mga asawa, anong masasabi mo?
Ay, hindi po. Tuloy po ang buhay. Mas masarap po ang mabuhay ng ganitong nagagawa mo ang iyong gusto. At saka po, masarap sa pakiramdam, di ba? Masarap sa pakiramdam po eh. Masaya. Kasi yan ay ibinigay ng Diyos sa atin. Na na para damhin natin. Ayan. So, congratulations, Tita Dolor. Masayang-masaya ka na naman pala uli ngayon. Yan pala. Kasi pagka gusto ko nga mag-usap tayo ng tayo lang eh. Kasi siyempre, namimiss ko na kayo. Oo. Namimiss ko na kayo. Tagal ko na nga gustong kwento sa iyo eh. Tagal ko nang gustong magkwento sa inyo eh. Kaya tuwan-tuwa ako kay na-guest na ulit ninyo. Oo, ayan, okay. So, Tita Dolor, finally po, ano po ang maia-advise ninyo dun sa mga nakikinig sa atin, lalong-lalo na yung kasing edad ninyo? Naku, maraming maiinggit ngayon. Pati yung mga kalalakihan na nakikinig ngayon, hala, buti pa siya, active pa rin sa sex life yung si Tita Dolor, kahit gano'n na edad, dapat ang misis ko gano'n din. Ayan. Ano ang maia-advise nyo sa mga kasing idaran nyo, lalong-lalo na hindi pa ho nagtitake ng Krebs? Ang maia-advise ko lang po sa inyong lahat, subukan po ninyo. There's no harm in trying. At siguro po, kung alam lang po ninyo yung number ko, siguro bawat isa sa inyo tatawag sa akin para magpasalamat. Talaga pong napakagaling ng Krebs. At ito po naman ang talagang gamit namin hanggang sa ngayon. At ito po ang sumasagot po sa aking sa tawag. Ito po, malaking tulong po talaga. Malaking tulong talaga. Opo. Ayan. Kaya naging regular maintenance ko na po ito. Ayan, okay. Saka para sa siglo din ng katawan po, kailangan po talaga natin to. Okay. Tita Dolor, maraming salamat sa kwento mo ha. Thank you very much for sharing your very vibrant and very active sex life sa ating pong mga tagapakinig. Maraming salamat po for giving me the chance na mag-guest po dito. Thank you very much, Ate Pangga. Okay. Thank you very much po. Good night, Tita Dolor. Good night, Ate Pangga. Good night po. I hope to see you again. Maraming salamat po. Good night. Good night po. Bye-bye. Okay, bye-bye. Yan po mga kaibigan, si Tita Dolor Guevara. So yan, ako. So, nainggit kayo. Yung mga kalalakihan na siguro nag-iisip na yung asawa ko ay ayaw na sa akin. Ayan, okay. Pag-Krebsihin nyo kasi para active muli ang inyong sex life, para naghahanap ang inyong mga misis. Biro mo sa edad na 62 years old, active na active at hindi masakit. Wala yung vaginal dryness na dulot ng pagiging menopause. Wala po yun. Ayan, okay. So, at malakas ang kanyang katawan, kaya feeling young siya at energetic at the age of 62 dahil sa Krebs. Ayan, okay. So, bago po natin paraanin yung ating mga text message, sabi lang ni June Martinez, kinikilig si Tita Dolor. Tita Dolor, sana all, sabi niya. Very energetic and feeling young po si Tita Dolor dahil sa Krebs. Salamat po sa Krebs. Thank God. Daig po kayo ni Tita Dolor, ma'am, sabi ni June Martinez. Loko ka, June, ha? Naubos na po. Sorry kasi, gustong magkwento niya ni Tita Dolor kasi matagal ko na nga yung kakilala. Gusto niyang magkwento tungkol sa sex life niya ngayon. Excited na excited siya na maikwento sa akin. Wala naman ho akong oras para makausap ko siya. So sabi ko para isahan, dito na lang sa programa. Kaya dito na ho ako, dito ko na naisip na uriratin yung kanyang love life at ang kanyang sex life. Sally Ruzo ng Palayan. Ayan, okay. Okay. O sige. Bago yung ibang pa natin mga text message, huwag po kayong mag-alala kasi kapag Thursdays naman, marami tayong oras na inilalaan para sa ating rated R usapang mag-asawa. So yung setting natin, kung hindi po natin matalakay ngayon, tatalakayin po natin bukas base dun sa tanong sa atin ng isa sa ating mga listeners. Okay. In the meantime, padaanin po muna natin ang mga text hotline numbers ng Krebs para sa inyo
na meron po kayong mga katanungan, gusto po ninyong mag-order na may 20% discount, or gusto po ninyong magtanong kung ano ang mga existing promos ngayon sa ating Pancrest Wellness online store sa Shopee, narito po ang mga hotline numbers ng Krebs. Pangga Ruth Abao live. At narito pa po ang mga additional numbers para sa inyong mga katanungan tungkol sa Krebs. Kung kayo ay Smart, Sun, or Talk and Text subscribers, pwede kayong tumawag o mag-text sa 0950-808-8885. Again, ang hotline number para sa mga Smart, Sun, and Talk and Text subscribers, 0950-808-8885. Kung kayo naman po ay Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa hotline number na 0915-238-8833. Again, para naman po sa Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0915-238-8833. Pangga Ruth Abao live. Sa himpilang mas todong lakas, DWIZ. Alright, balik na po tayo mga te, mga kuya, mga mister, mga misis, mga best, mga beshi, mga best! Dito na tayo sa ating Panggas favorite playlist. Ang paparinig ko po sa inyo is one of my favorite songs. So padaanin po natin by Michael Crito. Narito po ang song na Love Me sa ating Panggas favorite playlist. Yan, sa ating Panggas favorite playlist, ang Love Me by Michael Crito. Okay, so as usual, kulang po tayo sa oras. So kung hindi po ninyo nakuha yung mga cellphone numbers ng Krebs para sa inyong mga questions, pwede po kayo mag-text sa hotline number ko, 0916-1608-168. Again, ang hotline number ko po para sa inyong mga katanungan tungkol sa Krebs, 0916-1608-168. Pwede rin po kayong makipag-ugnayan sa aking Pangga Ruth Abao Facebook page. Please like that page, tapos pwede na po kayo mag-iwan ng inyong mga mensahe. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa Krebs, meron kayong mga problema sa sex na gusto nyo ihingi ng payo, gusto nyo magpa-discuss ng topics na may kaugnayan sa sex, you may get in touch with me sa aking Pangga Ruth Abao Facebook page. Please like that page, tapos pwede na po kayo mag-iwan ng inyong mga mensahe. Anong oras po ngayon? Anong istasyon kayo nakikinig? Samahan po muli ninyo ako bukas sa isa na naman pong pagsasahing papawid ng programang Pangga Ruth Abao Live, ang natatanging programang tumatalakay sa sex education. Tayo po ay napapakinggan sa DWIZ 882 Manila, DWIZ 89.3 FM, Dagupan, Pangasinan. Napapanood sa DWIZ 882 Facebook page live at sa Channel 23 IZTV. Okay. Pero kung kayo po ay naka-Digibox, iscan nyo na lamang po dahil hindi po eksaktong Channel 23 yung mapapanood ninyo, yung sa channel sa Digibox po ninyo. Okay, iscan na lamang po ninyo para malaman po ninyo. Okay. Tayo tayo po ay mapapakinggan doon na nga 8 to 9 p.m. 8 to 9 p.m. Mondays hanggang Fridays. 8 to 9 p.m. Mondays to Fridays. Pasalamatan natin yung mga tumulong sa atin magkaroon ng programa ngayong gabi. Okay? Naka-duty sa atin ngayon sa ating technical side si Engineer June Aguba, writer natin si Rashid Locsin at Ariam Sancho, sa SOCMED natin si Elaine Di Malanta at ang CA natin si James De Jesus at Micah Cervantes. Susunod na po ang programang Dear Ate Juday with Miss Judith Estrada Larino. Mga mga kuya, mga mister, mga misis, mga best, mga beshi, mga best! Magandang gabi po sa ating lahat. Inyong napakinggan si Pangga Ruth Abao sa Pangga Ruth Abao live. Sa himpilang mas todong lakas, DWIZ